The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." And they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things might happen first. But it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan po natin ang prediction ng ating Panginoon sa pagkasira ng templo sa Jerusalem. Noong una, pinupuri pa nila, napakaganda ng templo, may mga diamante, napakaraming dekorasyon. Pero anong sinabi ng ating Panginoon, itong templong ito ay darating ang panahon, ito ay magigiba, masisira. Ano nga ba ang templo? Templo ng Jerusalem. Ang templo po ng Jerusalem, ito po yung permanenteng tahanan ng Diyos dito sa lupa. Sa lumang tipan, nag-iisa lang po yan. Nag-iisang permanenteng tahanan ng Diyos sa lupa. Bakit ko ba sinabing permanente? Kasi meron pong temporary o yung portable. Saan ba nanggaling tong temporary or portable? Ito po ay nagsimula noong iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Israel. Kailangan po nating balikan po yung kwento na to. Dahil dito po talaga nanggaling lahat. Iniligtas ng Diyos ang Israel sa Ehipto, tapos sila po ay dadalhin sa lupang pangako. Iniligtas sa Ehipto at dadalhin sa lupang pangako. Matapos po silang mailigtas sa Ehipto, huminto po sila sa Mount Sinai. Alam naman po niyo yan, di ba? Ang mga Israelita huminto sa Mount Sinai. Bakit ba sila huminto? Kasi sila ay kinausap muli ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sinabi nga ni Moises, "Ayan mga Israelita, nakita nyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Nagpadala ng 10 plagues sa Ehipto. Iniligtas kayo sa Ehipto. Tapos dyan, hindi ba't hinati pa ang Red Sea, hinati ang dagat, kayo ay dumaan. Napakamakapangyarihan ng Diyos, kayo ay niligtas." Gusto niyo ba talagang makipagtipan sa Kanya? Siyempre, mga Israelita, yes, gusto namin yan, napakamakapangyarihan ng Diyos. Kaya lang, mayroong mga terms ang Diyos. Kaya po dito na binigay yung mga utos ng Diyos, 10 utos plus yung other religious and social laws. In-enumerate uli sa pamamagitan ni Moises. Ito ang mabatas ng Diyos kung gusto nyo talagang makipagtipan sa Kanya. Ito ang Kanya mga batas. Gusto nyo pa bang makipagtipan sa Kanya? Oo, gusto namin. Makapangyarihan siya. Kaya matapos nun, nung nagtipan sila na payag sila dun sa mga utos na binigay ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, "Moises, igawa mo ko ng tahanan sa lupa." Dito na po papasok yung meeting tent o yung tinatawag na temporary temple. Ang tawag po dito nun ay yung tabernacle. Tabernakulo. Dahil ano ang mangyayari? Dahil nga nakipagtipan ng Diyos sa bayang Israel. Ang gusto niya, samahan ng bayang Israel sa kanilang paglalakbay hanggang sila ay makarating sa lupang pangako.
Dito na po pinagawa ng Diyos ang tabernacle. At ang design ng tabernacle, dahil ito ay ang kanyang tahanan, galing mismo sa Diyos. Sige Moises, igawa mo ko ng bahay dyan sa lupa. Ganito ang disenyo. At maganda pong makita po yung disenyo na ito. Kung may pagkakataon po kayo, maganda i-google nyo o i-search nyo sa internet, tabernacle o meeting tent. Dahil po yan po mismong templo na dinisenyo ng Diyos. At alam niyo po yung disenyo na yan, magpasa hanggang ngayon sa ating simbahan. Tayo, in the people of New Covenant, meron po. Ano nga ba laman ng tabernacle na to? Meron pong 6 na bagay. Kaya po sabi sa inyo, mas maganda kung ma-search nyo sa internet. Pero itong 6 na bagay po, madali namang matandaan kasi yun po ay makikita natin dito sa ating simbahan. Yung una po, meron po dong planggana ng tubig o tinatawag nila laver. Bakit ba mayroong ganon? Dahil nga po bago magseremonyas yung pare, doon po siya naguhugas. Huhugas ng kamay, naguhugas ng paa. Sa simbahan natin, ano ba ang meron tayo? Hindi po ba? Yung holy water font. Hindi po ba? Pangkaraniwan po sa harapan ng ating simbahan, meron po dyan lalagyan ng tubig. Di ba po sumasawsaw tayo? Doon din po pinagpaalala sa atin ang paglilinis na tinanggap natin nung tayo ay binyagan. Pangalawa, meron po doong altar of burnt sacrifice. Bakit nga ba merong altar of burnt sacrifice? Sabi nga natin, yung templo na yon ay tahanan ng Diyos, pero meron po pong isang requirement. Kapatawaran ng kasalanan. Dahil ang Diyos ay bababa sa lupa, sasamahan ng mga Israelita, kailangan po silang kailangan po silang mapatawad sa kanilang kasalanan. Bakit? Dahil nga po sila ay makakapiling ang Diyos. Kaya po kailangan yung mga taong tumatabi sa Kanya ay malinis mula sa kasalanan. Kaya po sila merong altar of burnt offering. Kaya po ang mga Israelita laging nag-aalay ng mga hayop. Nagsasakripisyo ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kung sila merong ganon, ano yung meron sa atin? Meron sa ating simbahan, yung ating altar. Kung saan sino ang inaalay natin, ang ating tupa, ang ating Panginoon. Kaya makikita niyo po, yung dinisenyo ni Moises na galing sa Diyos, makikita rin natin sa ating simbahan. Kaya masasabi natin talaga ang tunay na simbahan, dapat mayroong mga elementong ito. Ano pa ba yung meron doon? Meron po doon kandelabra na merong 7 kandila. Ang tawag po dito ay menora. Menora. Kandelabra na may 7 kandila. Kaya dito nyo rin po mapapansin sa ating simbahan, meron tayong 7 kandila. Makikita nyo sa altar, merong 3 pares ng kandila. Hindi po ba't yan na lagi natin ginagamit? 3 pares. Kaya lang, sabi mo 7. 6 lang yan. Nasaan yung pang-7? Yung pang-7 po, hindi po ba yung ating tabernakulo, laging may kandila. Kaya dito natin makikita bakit mayroong 7 kandila lagi sa ating mga simbahan. Doon din po doon sa meeting tent, meron po tinatawag na table of the bread of presence. At dito po sa mesang ito, lagi po diyang merong tinapay at alak. Dahil nga po, ano ang gusto sabihin ng ating Diyos? Sa bagong tipan, ang gagawin pala ay yung alak at tinapay. At siyempre, alam na alam natin, sa ating pagdiriwang, meron tayong alak at tinapay. Doon din po sa tabernacle, o yung meeting tent, meron pong altar of incense. Medyo marami na po in-enumerate ko, hindi po ba? Kaya nga po sabi sa inyo, sana ma-google nyo yan para makita nyo kung ano ang itsura. Pero sa atin, ano ba yung altar of incense? Kaya po sa ating mga high mass, gumagamit din tayo ng insenso. Lahat ng elemento na meron doon sa templo ng Lumang Tipan, meron din po tayo sa atin. At yung panghuli, ito na po yung nasa Holy of Holies. Andito na po yung parang box na tinatawag na Ark of the Covenant or Ark of the Old Covenant. Pero sa Bagong Tipan, ano ba ang Ark of the New Covenant?
Sa atin po ang Ark of the New Covenant ay ang ating mahal na ina. Dahil siya po ang nagdala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sa ating simbahan, hindi pwedeng mawala ang imahe ng mahal na ina. Ano ba ang gusto nating sabihin dito? Ang gusto lang po nating sabihin, yung temporary temple na dinisenyo ng Diyos na naging permanent temple. Bakit ba ito naging permanent? Dahil nga po, kaya siya temporary, dahil nung sila ay naglalakbay, dinadala-dala po nila yung templo na ito. Pero nung sila po ay dumaling sa lupang pangako, dahil doon na sila tumira, anong ginawa ng anak ni Haring David, si Solomon? Ginawa na niyang permanent yung temple. Kung ano itsura ng temporary, ginawa lang nilang permanent. Ito po yung tahanan ng Diyos. Two main purpose. Tahanan ng Diyos dito sa lupa at ang lugar kung saan sila nag-aalay ng mga sakripisyo para sa kanilang kapatawaran. Kaya dito nyo rin po makikita yung salitang tabernakulo. Hindi po ba? Sa ating tabernakulo, sa lahat ng ating simbahan, kasi yan ang tahanan ng ating Diyos. Ang gusto po nating sabihin dito, kung ano meron sa lumang tipan, meron din tayo sa bagong tipan. At ito nga po yung permanent temple na nasira. At bakit nga ba hinayaan din ng Diyos na itong kanyang tahanan sa lupa ay masira? Bakit? Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao na. Hindi po ba? Nagkatawang tao ang Diyos, ang ating Panginoon, bumaba na dito sa lupa. Kaya yung permanent temple na yon, Temple of Jerusalem, hinayaan ng masira. Bakit? Dahil po nang ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang kaligtasan. Nung tinanggap natin ito sa binyag mula sa kanyang pagpapasakit sa krus, ano pa ang nangyari? Hindi po ba? Tayo ay naging templo ng Espiritu Santo. Hinayaan na ng Diyos na masira yung templo. Dahil ano nangyari sa bagong tipan? Si Jesus na mismo ang templo. Hindi po ba? Pag yan, masirang templo na yan, ginawa yan 46 years. Ako, itatatag ko lang yan in 3 days. Ito na po yung konteksto nung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi po ba? Nung muling mabuhay, siya na yung bagong templo. Siya na mismo yung Diyos. Siya na mismo yung tahanan ng Diyos. At nung tanggapin natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon sa binyag, tayo rin ay naging templo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya, bukod po sa ating simbahan na tahanan ng ating Diyos, meron tayong tabernakulo kung saan namamalagi ang ating Panginoon. Hindi po ba? Tayo rin ay templo ng Diyos. At sabi nga natin, meron pang isang requirement yung sa kanilang templo, kapatawaran ng kasalanan. Kaya po sa ating buhay, dito na rin po natin makikita kung bakit napakahalaga ng pangungumpisal. Kung bakit requirement ang pangungumpisal sa pagsisimba, mas lalo na sa pagkukomunyon. Dahil tayo ay tahanan ng Diyos, tinatanggap natin ang Diyos. Kaya maganda pong balikan ng lumang tipan. Upang maging marapat tayo sa presensya ng Diyos, dapat tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Gayon din sa ating pagtanggap ng komunyon, upang maging marapat tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon. Dahil tayo ay templo ng ating Diyos, requirement po ang pangungumpisal. Kaya po napakahaba ng kinuwento ko. Simple lang naman po yung tanong ko. Kailan na po ba tayo huling nangumpisal? Kasi po, pag po kami dito, nagpakumpisal sa ating schedule, 7:30. May mga tao pong dumarating, Father, huling kumpisal ko po 10 years ago. Father, huling kumpisal ko po noong first communion ko pa. Pagtatanungin mo, ilang taong ka na ba? Adult na sila. 30 years old, 40 years old. May mga ganun pong ganap. Kaya isa lang po yung paalala po natin ngayon, mga kapatid. Bilang templo ng Diyos, bilang tumatanggap sa katawan ng ating Panginoon Kristo, ang isang requirement po dyan, syempre, dapat malinis yung templo.
malinis yung lalagyan. Kaya sana po sa ating buhay, regular po tayong nakakapagkumpisal. Ang pinakamaganda po niyan, at least twice a year. Mas lalo na po, next week, Advent na. Pag nag-violet na po, maganda na po itong tanda na ipaalala sa atin na tayo dapat ay nangungumpisal. Advent at Lent. Nang sa gayon po, pagdating ng Christmas at Easter, tayo ay nakapagkumpisal. Dahil sabi nga po natin mga kapatid, isang requirement po upang maging marapat po tayo sa presensya ng Diyos, yun po ay sa lumang tipan. Pero sa atin po, upang maging marapat tayo, natanggapin mismo ang Diyos. Isang napakahalagang requirement po ang paglilinis mula sa kasalanan, pangungumpisal. Ang haba-haba po ng aking sinabi, ang ending lang po, sana po sa ating buhay, at least nakakapag-umpisal po tayo 2 beses, minimum sa isang taon.